Mga idol, delikado na ang sitwasyon ng Los Angeles Lakers sa seryeng ito laban sa Oklahoma City Thunder. Sa Game 2, muling pinakita ng Thunder kung bakit sila isa sa pinakamapanganib na kupunan ngayon matapos tambakan ng Lakers 125-107 at kunin ang 2-0 series lead. Kahit may mga sandaling maayos ang opensa ng Lakers, hindi nila kinaya ang bilis, depensa at lalim ng OKC na tila walang kapaguran sa buong laro. Una, malinaw na ang core ng Thunder ang kumokontrol sa serye. Pinamunuan ni Chet Holmgren ang panalo gamit ang kanyang all-around performance. Mula opensa hanggang depensa ramdam ang presensya niya. Hindi rin nagpahuli si Shai Gilgeous-Alexander na kahit hindi sumabog sa scoring ay kontrolado pa rin ang daloy ng laro. Samahan pa ng breakout performance ni Ajay Mitchell at solid ambag mula sa bench, kitang-kita ang agwat sa enerhiya kumpara sa veteran-heavy lineup ng Lakers. Ikalawa, malaking problema ng Lakers ang depensa laban sa Thunder. Umabot sa 21 turnovers ang kanilang naitala na direktang naging puntos para sa OKC. Halos bawat possession pinapahirapan sila ng agresibong depensa ng Thunder mula sa steals hanggang fast break points. Kahit simpleng pasa, nagiging komplikado dahil sa pressure na ibinibigay ng OKC. Ikatlo, hindi matatawaran ang effort ni Austin Reeves. Ginawa na niya ang lahat para panatilihing buhay ang laban matapos umiskor ng 31 points at magbigay ng playmaking para sa koponan. Si LeBron James ay may ambag din, pero kulang pa rin ang suporta mula sa ibang kakampi. Kapansin-pansin ang hirap ni DeAndre Ayton na hindi makuha ang kanyang ritmo sa loob na lalo pang nagpapabigat sa sitwasyon ng Lakers. Ikaapat, lumalamang ng husto ang Thunder pagdating sa depth kahit ang bench nila ay kayang magbigay ng malaking kontribusyon sa scoring at depensa. Sa kabilang banda, inconsistent ang bench ng Lakers at hirap makasabay kapag nagpapahinga ang kanilang mga pangunahing players. Dito lalong lumalaki ang lamang ng OKC habang tumatagal ang laro. Ikalima, mukhang nauubusan na ng sagot ang Lakers. Wala pa silang malinaw na solusyon kung paano pipigilan ang opensa ng Thunder. Nakakabahala rin na wala silang naitalang kahit isang block sa Game 2 habang tuloy-tuloy ang atake ng OKC sa loob. Kung hindi agad makaka-adjust ang Lakers sa Game 3, posibleng tuluyan ng lumayo ang serye pabor sa Thunder. Sa ngayon, hawak ng Oklahoma City Thunder ang momentum at kumpiyansa habang ang Los Angeles Lakers ay kailangang humanap ng paraan para makabalik sa laban bago pa maging huli ang lahat. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? May pag-asa pa bang makabawi ang Lakers sa Game 3? Samantala mga idol, may isang napakalaking trade scenario ang umiikot ngayon na pwedeng yumanig sa buong NBA landscape ngayong off-season. At ngayon kabilang ang tatlong powerhouse team, ang Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks at Boston Celtics. Sa proposed deal na ito, ibibigay ng Lakers si Austin Reeves kasama ang tatlong future first-round picks papuntang Milwaukee. Samantala, ang Celtics naman ay maglalabas din ng tatlong first-round picks para makuha ang isa sa pinakamalaking superstar sa liga, walang iba kundi si Giannis Antetokounmpo. Kapalit nito, si Jaylen Brown ang mapupunta sa Lakers bilang bagong core piece ng koponan. Kung titignan, malinaw ang direksyon ng bawat team. Para sa Milwaukee, ito ay isang reset move. Kapalit ng kanilang franchise player, makakakuha sila ng kabuuang 6 na first-round picks plus isang rising guard sa katauhan ni Reeves na kilala sa kanyang scoring versatility at playmaking. Isang hakbang ito para sa long-term rebuild habang nananatiling competitive. Sa panig naman ng Boston, all-in ang galaw na ito. Ang pagkuha kay Giannis ay magbibigay sa kanila ng isang dominant force sa loob, isang MVP caliber player na kayang magdala ng championship aspirations sa susunod na level. Isipin nyo na lang ang magiging epekto nito sa sistema ng Celtics, isang panibagong identity na mas physical at unstoppable sa paint. At para sa Lakers, ang pagdating ni Jaylen Brown ay isang malaking upgrade sa wing position. Kilala si Brown sa kanyang two-way ability, kayang depensahan ang best players ng kalaban habang consistent din sa scoring. Sa kasalukuyang direksyon ng Lakers, malinaw na gusto nilang palakasin ang core sa pamamagitan ng pagdagdag ng isang proven all-star na kayang sumabay sa mataas na pressure ng playoffs. Pero mga idol, hindi biro ang ganitong klaseng trade. Maraming factors ang kailangang isaalang-alang, salary cap, chemistry at long-term vision ng bawat franchise. Kung mangyari man ito, siguradong magbabago ang power balance sa NBA at panibagong era ang pwedeng magsimula sa tatlong koponan na involved. Pero isang bagay ang sigurado, kapag natuloy ito, isa ito sa pinakamalalaking trades sa kasaysayan ng liga. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa ganitong klaseng trade scenario? Panalo ba para sa Lakers, Celtics o Bucks? Pivots, spins inside. Second quarter, 37 on the night. Thinks he's got a pretty solid look. There's Giannis. Long arm of the law. Give me that.